Pag-usapan po natin ito kung pagkapanalo po mga kabida ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang mayor o alkalde po ng Davao City sa isang landslide victory po mga kabida laban po kay dating CSC Chairman Carlo Alexi Nograles po. Now, isa sa mga tanong po dito kung paano ho makaupo bilang alkalde ito hong si FPRRD, considering nasa detention cell po siya ngayon sa The Hague, Netherlands po mga kabida. Okay? At paano ho siya maka-take oath, although na-proclaim na po ito hong si Digong kahapon po mga kabida ang problema po dito kung paano ho siya maka-take oath. Okay? Now, meron daw ginawa po ngayong preparations ito mga abogado at saka si Vice President Sara Duterte para ho makapag-take oath po itong si Digong bago ho mag-June 30 po mga kabida, Kasi ho, ang umpisa po ng term ng bagong mga nahalal na mga opisyal po ng gobyerno ay ngayong July 1, mga kabida. Okay, pakinggan muna natin ito hong naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Ma'am, as a lawyer, paano po ito? Should PRRD win again as mayor? How will it go po, ma'am, na nandito po siya sa The Hague, ma'am? Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually ng isang araw. Merong 3 options paano siya maka-oath para siya nawala na. So, ano yan, diba? Election, and then proclamation, and then oath. Apo. So, sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation until noon of June 30 para siya maka-oath. So, sorry for asking, pero are we seeing the scenario of having an absentee mayor? Well, definitely, yes. Oo. Wala talaga siya dito. So, ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Ayun po. May 3 options daw sila, pero hindi ho sinabi ni VP Sara kung ano po itong 3 mga options, para ho maka-take oath po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, bilang bagong alkalde po ng Davao City, Okay? Now, aantayin daw siguro muna ito hong proclamation papers ng mga abogado po ni Digong doon po sa International Criminal Court, bago sila gumawa po ng aksyon. Mga kabida, most likely, baka po, ang duda ko po dito is via Zoom. Okay? Duda po ako kung makakalabas pa itong si Digong sa kanyang detention cell po mga kabida, Depende po yan kung anong magiging pasya po ng korte, itong International Criminal Court. Pero ang posible po dyan is yung via Zoom. Okay? Yung kanyang oath-taking. Yung 3 option, gusto ko sanang malaman kung ano yung sinasabi hong 3 options po ni VP Sara Duterte, pero hindi ho siya nabanggit sa kanya pong interview. Okay, mga kabida. Pero isa dun sa mga options ata, ito hong Zoom oath-taking ni Digong. Mga kabida, kasi yun yung pinaka-available po ngayon. Lalong-lalo na po, malayo po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ang malinaw po doon mga kabida, sabi po ng Vice Presidente, pansamantalang mag-take over bilang acting
mayor, ito hong si Mayor o Vice Mayor Basti Duterte, o Vice Mayor-elect Basti Duterte po Macabida, as acting mayor po ng Davao City while in the absence of the mayor-elect, na ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, po. So, yun po, ang sitwasyon po mga kabida. Yun lang yung medyo nakakalito lang po, kung paano ho siya mag-take oath, ang gusto sana ng mga Davaoenos at maging mga Pilipino po mga kabida, makauwi po siya dito sa Pilipinas at mag-take oath, pero imposible po yan kung papayagan po yan ng ng ICC, mga kabida. Gaya ng sinabi ko po kanina, ang pinaka-least lang po na pwede ho niyang gawin at papayagan po ng ICC, posible yung Zoom, via Zoom na oath-taking po, mga kabida. Ewan ko kung ano yung dalawang options pa po, alright, na pwede hong gawin para formal pong makapag-take oath tong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung maalala po ninyo, nanalo po si Digong via landslide po, mga kabida, laban po kay dating CSC Chairman Carlo Alexi Nograles at maging yung iba pang mga Duterte sa Davao City ay nanalo po. Okay? Via landslide po mga kabida. Walang tinirang anong tawag po dito? Small gap, yung kanila pong lamang. Yung sa vice mayorship, napakalaking lamang din ni Mayor Sebastian Basti Duterte po Macabida laban po kay dating Vice Mayor Bernie Alaag, And then sa first district po, Congressional District po Macabida ng Davao City, napakalaking lamang rin, itong si Congressman Paulo Duterte laban po kay dating PBA Representatives Migs Nograles po, mga kabida. Okay? And so, with Omar of the 2nd District and, of course, ito hong first councilor po, mga kabida ng 1st District, ito pong si Rigo Duterte, anak din ni Congressman Paulo Duterte po mga kabida. So, yun yung posibilidad, na mangyari kung papayagan po mga kabida ng International Criminal Court, Kasi kung tutuusin po, wala hong jurisdiction po ang ICC po dito sa oath-taking po ng dating Pangulo, Pwede ho nilang i-deny yung request kung sakali hong i-request po ng mga abogado po ng dating Pangulo kung maaari pong makapag-take oath po ang dating Pangulo bilang bagong alkalde po ng Davao City, mga kabida, So, titingnan na lang po natin kung ano po yung magiging ganap, dito mga kabida. Although, sa June 30 pa po yung formal na pag-take oath po sa lahat ng mga kandidato na nanalo sa eleksyong ito, mga kabida. Pero most likely, prior to the June 30, mangyayari na po yung oath-taking po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang bagong alkalde po mga kabida ng Davao City.